Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. Mag-aawitan tayo, numero 42. Pasalamat ang siyang hinahanap, ihandog ng lahat, ito lang ang tanging maibabayad sa kanyang pagligap, pasalamat, huwag lilimutin, hinango ka sa dilim, anuman biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin sa iglesia nang ikaw ay tawagin. Naligtas ka sa dilim, buhay sa mundo ay lipos ng dilim. O amay kukupin, pasalamat, huwag lilimutin, hinango ka sa dilim, anuman biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin. Walang maigaganti sa Diyos Ama, liban sa awitan, pasalamatan natin, papurihan hanggang sa libingan. Pasalamat, huwag lilimutin, hinango ka sa dilim, anuman biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin. Atin pong patuloy na papurihan, sambahin at luwalhatiin ang banal, malinis, sakdal na pangalan ng ating nag-iisang buhay na Diyos. Wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 189 sa atin pong mga himnaryo. O kay tagal na hintay, nananabik kami lahat upang ika'y parangalan at purihin namin.
napaparam dusa at lungkot, o halina at maglingkod, o tayo na't papurihan, kalimutan, kalumbayan, sama-sama nahandugan, bathala ng kalangitan. O Kaisara, ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus, napaparam dusa at lungkot, o halina at maglingkod, magpatuloy sa pagdulog sa tanging Diyos natin mo. Pagkitipoy isa loob, ang kaloob ay ihandog. O Kaisara, ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus, napaparam dusa at lungkot, o halina at maglingkod. Atin pong patuloy na papurihan, sambahin at luwalhatiin ang Panginoong Hesukristo. Awitin po natin, mga kapatid, ang numero 131. Tatayo po tayo. Tatayo po tayo, mga kapatid, at pagkatapos pong awitin natin ang unang estropa at koro, ititiklo po natin ang ating mga tuhod at tayo po ay mananalangin at magpapasalamat muna sa ating Panginoon. 131. Tayo ay dumulog, sa Kanya'y lumuhog, ang puso't isip ay ihandog, pagpapalahiya ay ating natamo. Ito ay tanda ng pag-irog. Alleluia sa Ama at Diyos ng lahat, pagpupuring taos at ang pagdakila mula sa mga pinag
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw po ang nag-iisang buhay na Diyos, pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw rin po ang naawa at nahabag, tumawag sa aming mga magulang, at sila ay naglingkod sa iyo hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Sa banal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kami, Panginoon, una nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat sangbahayan ng iyong mga anak, sa iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, maging sa mga kalalakihan at mga kababaihan na idinaragdag mo po na aming mga kaibigan na nakikipag-aral at nakikinig ng iyong mga banal na katotohanan. Ama, una po ay sinasampalatayanan namin na ang mga pag-aawitang inihandog namin sa iyong marangal na harapan, bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalatayanan naming tinatanggap mo, Ama, na katulad po sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Ama, kahit na po iilan lamang ang bilang ng bawat tahanan ng iyong mga alipin, hindi namin ikinahiya ang pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa, nang kami po'y magsisampalataya at mangagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, sa makatwid po baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Panginoon naming Diyos, tanggapin mo rin ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo. Hindi mo po binawian ng buhay ang sinuman sa amin sa isang taong singkad na nagdaan. Salamat po kaming lahat. Pinaghandaan mo ang aming mga dulang, pinakain mo po kami, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat, Ama naming Diyos. Pinagtitiisan mo pa kami, tinuturuan, inaaralan, binubuksan mo ang mata ng aming mga puso, pinatitibay mo po, pinalalakas ang aming pananampalataya, na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Amang banal, nalalaman namin, hindi namin aabot pa ang iyong banal na kaluwalhatian. Ngunit anuman sanang kasalanan ang nasumpungan mo sa amin, ituring mo na lamang pong kabiglaanan, kamangmangan at mga kagipitan, lalo na nga po sa pagiging nasa mga kamuraan at kabataan pa ng marami sa amin,
lalo na nga po ng aming mga mahal sa buhay at ng aming mga kaibigan, huwag mo sanang gawing kadahilanan para hindi mo kami aralan at turuan. Patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang kasalanan. Amen. Ama, hindi rin namin nalilimutan ipagpasalamat sa iyo ang iyong mga kabutihan, maging sa aming mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. 10 ng mga kaibigang araw-araw, idinaragdag mo sa bilang ng iyong mga lingkod sa iyong banal na iglesia. Panginoon, ipinagpapasalamat naming hindi mo rin pinabayaan ang kanilang mga minamahal sa buhay, na katulad po na naming 2 mag-asawa. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinananatili mo pa ang buhay, kagaling at kalakasan at kapayapaan ni na Emmanuel, ni na Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ng lahat ng aming mga apo, na katulad po ni JC, ni BJ, JR at John Matthew, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, Rebecca, Kay at Richard, at kahit na ang aming mga kapatiran sa laman. Salamat sa iyo, dinaragdagan mo pa ng kagaling at kalakasan si Expectacion, si Prospero, si Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, si Fe at si Lolita, 10 ng kanilang sariling mga mahal sa buhay. At Ama naming Diyos, tinatanaw din naming utang na loob na ang ilan sa aming mga kamag-anakang nangingibang bansa at nangingibang bayan para humanap ng kakainin sa araw-araw, pinapatnubayan mo pat binibigyan ng buhay, kagaling at kalakasan, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Daniel at Shannon, ni Analera, ni Jacob, ni Bayan Guanson, ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at Adora Aquino, Pido at Victoria Marangques, lalong-lalo na nga po ni Flor Bautista Gonzales at Rosemary Lucerna Gonzales. Malalayo po sila sa amin. Amang banal, sa kamay mo ipinagtatagubili namin na sa panibagong taong itong 2015, patuloy mo rin po silang iingatan at papatnubayan, at dalangin namin tuluyan mo rin tawagin silang lahat at tipunin sa iyong banal na iglesia. Kaming lahat, maging mga kaibigan namin at kapatiran, sa ikalawang pagparito mo po, magkasama-sama kaming makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming Diyos, kami po'y dumadalangin sa iyo sa panibagong taong ito na pinagdalhan mo sa amin. Patuloy mo nawa kaming alalayan at ingatan ng iyong diwang banal, lalo na nga po ang patuloy ng tumatanda sa amin. Naway dagdagan mo pa kami ng maraming araw, ng maraming mga taon, kagaling at kalakasan, hindi para gugulin sa kalikuan at kalayawan, kung hindi masumpungan mong patuloy naming ipinaglilingkod sa iyo hanggang aming kamatayan. Ama, pangunahin na ang iyong hamak na lingkod. Gayon din ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si Concepcion, si Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia at si Mirna, si Rogelio at si Expectacion. Maawat mahabag ka po sa amin, Ama, at kami dumadalangin sa iyong nawa sa umagang ito. Ikaw po muli ang magtuturo sa amin. Ikaw ang magbubukas ng aming mga puso at isipan. Kakasangkapanin mo lamang ang 2 sa iyong hamak na lingkod. Tulungan mo pong sila'y makapagsalita na may kaliwanagan. Langkapan mo po ng bisat kapangyarihan ang kanilang mga tinig. At kung dumating sa mga nakikinig, matanggap naming ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo, na ikaw hanggang sa huling kapanahonang ito ang nangangasiwa sa amin. Ikaw lamang ang aming pastor, ang aming obispo. Ikaw ang tangi naming saserdote. Ikaw ang aming Diyos at nag-iisang tagapagligtas, na sa pamamagitan mo po lamang maaabot namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama, ang lahat ng ito'y sinasamo namin, idinadalangin at ipinakikiusap namin
Nanawa iyong ibendisyon sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Sa umaga pong ito ay inaanyayahan po tayo ng Diyos na makiisa. Sa atin pong ginagawang mga banal na pananambahan sa ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, una at higit po sa lahat ang ating pakikinig ng kanyang mga aralin na sa paniwalaan po natin at hindi inihanda ng Diyos sa langit upang iparinig at ating tanggapin, isakabuhayan, sundin, at sa ganitong paraan kung tayo'y mananatili sa ganitong mga kabanalan, magtatamo tayo ng ipinangangako niya na buhay na walang hanggan. Akin na pong ipinagkakaloob sa inyong lahat si kapatid na Prospero, atin po siyang pakinggan. Sa umaga pong ito, tayo po ay magpapatuloy na sa tuwirang pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Minarapat po ng ating dakilang Diyos sa aklat ng mga bilang, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan. Ganito po ang ating mababasa. Sa wikang English po, ang sabi po rito, in the book of Numbers 6:8, all the days of his separation, he is holy unto the Lord. At sa wikang Pilipino, sa lahat ng araw ng kanyang pagtatalaga, ay banal siya sa Panginoon. Kung inyong mapapansin, yan pong salitang pagtatalaga. Kaya nga po, tayo po ay tutuloy na sa ating tuwirang pagtatanong sa ating dakilang Diyos. Alin nga po bagay ang tinutukoy na pagtatalaga? Sa wikang English po, ang translasyon nila rito ay separation. Alin po bagay ang tinutukoy na pagtatalaga? Pagbubukod. At kanino po baga lamang ipinatutungkol ang paksa po natin ito ayon sa mga banal na kasulatan? Pakinggan po ninyo, itong pagtatalagang ito o pagbubukod, paghihiwalay, separation. Dito po sa aklat ng mga bilang din, ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 6 at ang versikulo po ay 1. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, 6:2, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino mang lalaki o babae ay gagawa ng isang panata po pala yun, ng isang panata, mangangako siya, na ng panata ng isang Nazareo, meron pong salita rito, Nazareo, upang tumalaga sa Panginoon. Amen. Na makatwid po pala, yung po palang isang panata, ayon po sa ating dakilang Diyos na nag-uutos nito, ang wika po mismo ay upang tumalaga sa Panginoon. Ito pong munang salitang Nazareo ang atin po munang liwanagin. Panata ng Nazareo. Ano nga po ba ang ibig sabihin nito? Dito po sa Smith's Bible Dictionary, ganito po ang ating mababasa. Nazarite, more properly, Nazarite, one separated, isang ibinukod, one of either sex, maging babae o maging lalaki, who was bound by a vow. Siya ay natatali sa kanyang panata of a peculiar kind, na kakaibang uri ng panata, to be set apart from others for the service of God. Amen.
Ang ibig pong sabihin, siya po pala ay mahihiwalay sa iba. O, ihihiwalay siya sa iba upang maglingkod sa Diyos. Service to God. Ito po ay voluntaryo. Volunteer sa Kanya upang siya ay mahiwalay, upang tuwirang makapaglingkod po sa Diyos. Kaya nga po, sa Tagalog, tuwirang ating maunawang kagad na yun po palang Nazarite o Nazareo. Yun po pala yung mga taong kusang loob na inihiwalay ang kanilang mga sarili sa ibang mga tao upang makaganap ng kanilang banal na ipinakipagtipan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sa banal na kasulatan po, ito po ay banal. Kapangakuan po na na sila po ay maglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, magbabanal araw-araw. ano po ang ninanais ng Diyos na makita sa mga Israelita na nakikipagtipan sa Diyos bilang isang Nazareo o kusang mga taong ibinukod? Pakinggan pa rin po natin sa pagpapatuloy sa aklat din po ng Bilang sa kapitulo 6 at ang bersikulo po ay 8. Sa lahat ng araw ng kaniyang pagtatalaga ay banal siya sa Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan, kapag tayo po ay nananata o tayo po ay tuwirang nagsasalita o nangangako sa Diyos ng mga bagay na ating binabalak o ipinapanata o ating ipinangangako na ating gagawin, ang wika po ng banal na kasulatan, araw-araw kinakailangan, ano po ang sabi? Sa lahat ng araw ng kaniyang pagtatalaga ay banal siya sa Panginoong Diyos ngayon. Ang isa pong nananata, mga kapatid, at sa ating mga magkakapatid, ito tuwiran at lahat. Ang lahat po ng araw sa atin ay banal. Amen. Lahat po yan. Tandang-tanda ko po. Yung aking lolang namatay sa parte ng aking ina, maya't maya po yun ay laging bumubulong. Yung po pala siya ay nananalangin. At lagi niyang sinasabing, maging sa kanyang pagluluto, kapag siya ay aking nakikita, dahil nagmamano po ako ng bilang paggalang sa kanyang kamay, lahat po ng kanyang unang bigkasin sa kanyang bigbig, ay lagi po niyang sinasabing, salamat sa Panginoong Diyos, salamat sa Panginoong Diyos, kamusta ka Otto, salamat tayo buhay pa, salamat ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga po sa bawat sandali, sa araw-araw na kaloob ng Diyos, ang wika po ng banal na kasulatan at ito ang hinahanap ng Diyos, kinakailangan ang isang taong mayroong banal at hayag na pananata sa Diyos, dapat ituring niya na ang lahat ng araw ay banal sa Kanya. Ngayon, bukod po sa mga Israelita na nananata na maging isang Nazareo, mayroon po ba naman tayong mababasa sa bansa ng Israel na hayagang ibinukod ng Diyos sa kanila? Sino po ba ang mga ito at bakit po? Pakatandaan po natin, yan pong mga taong ito na mga Nazarito, ito po mismo ay tuwirang ang Diyos ang nagbukod. Totoo po ba ito? Pakinggan po natin dito rin po sa aklat ng Deuteronomio. Sa 10 at ang bersikulo ay 8. Nang panahong yaon ay inihiwalay ng Panginoon ang lipi ni Levi upang magdala ng kaba ng tipa ng Panginoon
upang tumayo sa harapan ng Panginoon na mga siwa sa Kanya at upang magbasbas sa Kanyang pangalan hanggang sa araw na ito. Sa 19. Kaya't ang Levi ay walang bahagi ni mana sa kasamahan ng kanyang mga kapatid. Ang Panginoon ay siyang kaniyang mana ayon sa sinalita ng Panginoon mong Diyos sa kaniya. Ang nangyari po pala, ito po pala ang mga Levitas na ito. Pinili, hindi. Ito po ay tuwirang at hayagang pinili. Tuwirang inihiwalay po ng Diyos. Salipi po ng maraming angkan ng mga Israelita. Ito po yung mga tinatawag na mga Levites o mga Levites. Sacerdote. Ito po ang tinatawag ngayon na mga saserdote. Ito po yung mga pinapaging banal ng Diyos. Sila ang mga nangangasiwa sa tawag ng mga pagsamba, sa tawag ng mga pagpapala, sa pagkakaloob ng mga panalangin, sa pangunguna ng mga parangal, pagpupuri at pagluwalhati sa Diyos. Amen. Dapat pakinggan ninyo nga po dito sa 19, kaya't ang Levi ay walang bahagi ni mana sa kasamahan ng kanyang mga kapatid. Ang Panginoon ang siyang kanyang mana. Biro po ninyo, mismo. Ang Diyos po mismo ang tuwirang umampu na, ang tuwirang nagbanal na, ang tuwirang niyakap niya ang kalipunan ng mga Levites na ito upang kanyang makasama sa tuwirang pagganap ng mga nauukol ng paglilingkod sa Kanya o sa ating dakilang Diyos. At dito po sa bilang 18:21, pakinggan pa po ninyo kung ano ang mga nangyari o ang itinuturing na ginawang pagtawag sa ating sa mga Levita, pagpili sa ating dakilang Diyos. At sa mga anak ni Levi ay narito, aking ibinigay ang lahat ng 10 bahagi sa Israel. Amen. Na pinakamana sa ganito, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang ipinaglilingkod, sa makatwid bagay, sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Amen. Dito po, napakaliwanag. Yung ganti nila. Mismo po, ito pong pagluwalhati, pagpuri, itong paggawa ng kabanalan, pangunguna sa paggawa ng kabanalan, pagtuturo, pagganap ng tuwirang hinahanap ng Diyos na pagluwalhati, ng nararapat, na pagpupuri sa Kanya. Kung bagamat siya ay walang bahagi sa tinatawag na mga kinakailangang pagkain, kinakailangan ng kanilang mga lupang katawan, maliwanag po naman ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Yaon pong sa kanilang paglilingkod, ibibigay naman po sa kanila yaong 10 bahagi ng lahat ng mga aanihin, lahat ng mga pagpapala, lahat ng makukuha o ipagkakalob ng Diyos sa buong bansa ng Israel. Yaon pong 10 bahagi noon ang mapapapunta dito po sa kanilang, sa mga Levites na ito, sapagkat ito ang magiging kanilang tuwirang kabayaran o tuwirang kinakailangan upang sila ay patuloy na makaganap sa kanilang mga katungkulan. Kaya nga po ang mga Levita ay hindi nakabahagi sa lupain ng Kanaan, sapagkat ang bahagi nila ay ang ikapupo lamang ng bawat ani ng kabuhayan ng mga Israelita. Ito po yung tinatawag na tithing o yung taxes ng lahat ng mga Israelita, na yaong mga 10 bahagi pong yaon ay lahat na uukol po sa mga Levita. Sila po yung tinatawag na mga ngaral noon, mga saserdote, mga pinagkalooban po mismo ng Diyos ng karapatan na mga siwa sa tinatawag na pagpupulong
paglilingkod sa ating dakilang lumikha. Ano po baga naman ang ninanasa naman ng Diyos na makita sa mga Levita na kanyang pinili at inihiwalay sa 12 angkan upang mamahala sa paghahandog at paglilingkod sa Diyos? Ano naman po ang hinahanap ng Diyos dito sa mga Levitang ito? Dito rin po sa Aklat ng Bilang sa 18:26, ganito po ang ating mababasa. Bukod dito, isasalitain mo sa mga Levita at sasabihin mo sa kanila, pagkuha ninyo sa mga anak ni Israel ng 10 bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana ay inyong ihahandog nga na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ang 10 bahagi ng 10 bahagi. Sila din po naman maghahandog sa 10 bahagi doon sa kanilang tinanggap na 10 bahagi na yung 10 bahagi pong ring iyaon ay kanila rin pong ihahandog, itataas, ipapanalangin, tuwirang ipagpapasalamat sa Panginoon. Lahat din po, sila man po maghahandog ng tuwirang ganap na pasalamat sa Panginoon. Kaya lahat po, maging ikaw man ay tuwirang tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, lahat po, sa mata at harap ng ating dakilang Diyos, iisa ang kanyang pagtingin, pantay-pantay, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tuwirang pagkakilala sa lahat ng kanyang mga lingkod. Kaya nga po, ang mga handog na ito po ba naman nakabayaran sa mga Levita? Ano po ba ang tuwirang ninanasa ng Diyos na ito? Sa 18:30, dito po sa kanilang mga tinanggap na 10 bahagi, ay ganito pa rin po ang ating mababasa. Kaya't inyong sasabihin sa kanila, pagka inyong naitaas ang pinakamainam na handog at ibibilang nga sa mga Levita na parang bunga ng giikan at parang pakinabang sa pisa ng mga ubas at inyong kakanin sa atman ninyo at ng inyong mga kasambahay, sapagkat kabayaran ito sa inyo na ganti sa inyong paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Amen. Sa makatwid, yan pong 10 bahagi na kanilang tinanggap. Ang wika po mismo ng ating dakilang Diyos, ito mismo ang para sa inyo, ito mismo ang kakainin ninyo, ito mismo ang gagamitin ninyo. Ang lahat ng mga ito ay pawang mga kabayaran sa inyong paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, ano ang tuwirang pinakabanal na tagubili ng Diyos sa mga Levita? Ano po ang tuwirang ninanais ng Diyos? Upang makita ng Diyos sa mga Levita sa kabanalang ito na tuwirang kanyang ipinag-utos. Dito po sa Aklat ng Bilang sa 18:32 ay ganito po ang ating mababasa. At hindi kayo magtataglay ng kasalanan dahil dito, pagka inyong naitaas ang pinaka-mainam sa mga yaon, at huwag ninyong lalapastanganin ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, upang huwag kayong mamatay. Kaya nga po, sa lahat ng ating mga tinatangkilik, sa lahat ng ating mga kinikita, sa lahat ng mga ipinagkakalob sa atin ng dakilang Diyos, sa kapanahunan po natin ito, mga minamahal po naming mga kapatid at sa inyo aming mga tagapakinig at mga kaibigan, lalahanin po natin na ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa Diyos. Dito po sa araling ito, hindi po ba iisa lamang ang nararapat nating matutunan o maisaisip? Na dito po ang wika ng banal na kasulatan,
kung tayo ay tuwirang magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik. Kung ito ay ating kikilalaning ang lahat ng bagay ay kaloob ng Diyos, una't higit sa lahat, ipagpasalamat natin. At ang wika ng banal na kasulatan, huwag nating lalapastanganin. Marami po kahihindik, tuwiran, marami sa pangkasalukuyan ang ating nababasa at nalalaman sa kabila ng kanilang mga kagandahan na ng buhay sa daigdig na ito, sa kabila ng kanilang matataas na mga posisyon, sa kabila ng kariwasaan ng kanilang mga buhay, natitiis pa rin nilang gumawa ng kasamaan, natitiis pa rin nilang magnakaw, natitiis pa rin nilang makilang ang mga api lalong naapi. Nalimutan nila ang 2 kautusan ng Diyos na do'y nababalot ang 10 utos ng sabihin mismo ng ating dakilang lumikha. Sa 2 bagay na ito, nabubuo ang buong utos. Una, iibigin mo akong higit sa lahat. Uunahin natin ang Diyos. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Pangalawa, iibigin natin ang ating kapwa ng katulad sa ating sarili. Amen. Dadapot higit sa lahat. Ano ang nangyayari? Maibigin sa salapi, mayayabang, mabibili sa mga pagbububo ng dugo, patayan dito, patayan doon. Wala nang una't higit ay pagkakilala sa dakilang lumikha. Pagkatapos, ito ang magsasabing, sila ay Kristiyano rin, sila ay mayroon din namang Diyos. Oh, mga minamahal naming mga kaibigan, siyasatin natin ang ating sarili sa unang linggong ito ng ating pananambahan sa Diyos. Tanungin natin kung tayo ay tunay, una't higit sa lahat, hindi hinahanap ng Diyos na tuwirang tayo ay mamanasa sa Kanya. Iisa lamang ang Kanyang hinihiling. Ang lahat ng araw ay dapat maging banal sa bawat isa sa atin. Amen. At sa gayon, ito ang magiging panata natin sa Diyos, na sa bawat sandali ng ating buhay, tayo ay maging mapagpasalamat sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya ang kapurihan, ang kalwalatian, at ang Kanyang kadakilaan. Amen. At sa ikatatlong bahagi po ng ating pag-aaral na ito, alin po baga naman ang mga banal na bagay ng mga anak na Israel na huwag na dapat nalalapastanganin? Ano po yung mga bagay na yon na hindi nararapat na pakundanganan, na gagawa ng kasamaan, na hinahanap ng Diyos, na mga banal na bagay na hindi nararapat na lapastanganin? Ito po ang ipaglilingkod ni kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Purihin at sambahin natin, patuloy na luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na walang sawa na nagbibigay po ng katalinuhan, tibay ng pananampalataya, maging lakas ng katawan sa kanyang mga lingkod, na katulad po ng unang nagsalita na si kapatid na Prospero Gonzales. Napakaganda po ng ating paksa, Aklat ng Mga Bilang, Kapitulo 6, versikulo 8. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtatalaga ay banal siya sa Panginoon. Kung lilimiin natin ang ibig sabihin po nito, yung mga tao na nagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po lahat ng tao katulad nitong ating paksa. Kaya nga po ito, hindi po ito para sa lahat ng relihiyon.
nabanggit sa talata na binasa, na sunod na binasa ni kapatid na Prospero, ang wika ng Panginoon kung ang sino man ay nagnanasa na maging Nazareo. Ano yung tinatawag na Nazareo? Tao. Lalaki man o babae man na mananata, ihihiwalay niya yung kanyang sarili sa ibang mga tao at gugugulin ang kanilang buhay, kanilang mga araw at mga taon sa paglilingkod sa Panginoon. Sila po ang tinatawag na mga Nazareno o Nazareo. Kaya nga dito ibig na ipaliwanag ng Diyos, hindi po lahat ng tao Nazareno. Ang Nazareno, kumbaga sa ating Panginoong Hesukristo, tinawag si Jesus na isang Nazareno. Ngunit, ng kanyang kapalahunan, kaya siya tinawag na isang Nazareno, talagang dun sa kanyang sinilangan sa Israel, sa Jerusalem, sa Bethlehem na kanyang pinanganakan, meron pong bayan na tinatawag na Nazareno. Kaya si Jesus tinatawag na Nazareno, Nazarite. Ngunit yung salitang Nazareno o Nazarene, ayon po sa aklat ng mga bilang, ang ibig sabihin, mga lalaki at mga babae, makinig po tayo mga kapatid, voluntaryo, volunteered, inihiwalay yung sarili, ipinanata yung kanilang mga araw at mga taon, ang kanilang buhay at lakas sa paglilingkod sa Panginoon. Volunteer po, nagboluntaryo. Mga tagapakinig po namin, ang ibig lang sabihin ng Nazarite, volunteered themselves, separated themselves from other group of people, at sila naglingkod sa Panginoon. Kaya nga ang wika ng Biblia, sa mga nagboluntaryo, sa mga inihiwalay ang sarili para maglingkod sa Diyos, ang lahat ng araw ay banal. Kaya nga, mga tagapakinig po namin, sa mga taong umiibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong buhay, at umiibig sa kanilang kapwa-tao, ang lahat po ng araw ay banal. Ang unang araw sa atin, mga kapatid, hindi tayo magtatakda ng mga araw para ipagdiwang. Katulad ng Mother's Day, Father's Day, New Year's Day, Christmas Day. Dito binubura sa atin ng Diyos tayo, na nasa loob ng iglesia, ako, kayo, tayo, lahat, volunteer. Di ba nyo naiintindihan yan? Ang tunay na paglilingkod sa Diyos, nagboluntaryo. Sumama sa katawan ni Kristo, Colosos 1:18, na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat nang mapakinggan natin, Romanos Kapitulo 10, versikulo 17, ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, nagpabautismo tayo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo, naging mga Nazareno ang mga membro ng Iglesia ng Diyos. Kaya nga sa Iglesia ng Diyos, wala po kaming All Souls Day, wala po kaming Mother's Day, wala kaming Father's Day, wala kaming New Year's Day. Puro salapian yan, puro sakit ng ulo, puro inuman, lasingan. At yan ang ipinunla ni Satanas sa buong sanglibutan, kaya ang buong sanglibutan napakagulo. Bakit? Kakaunti ang mga Nazarite, kakaunti ang mga Nazareno, mga kapatid at mga magulang. At yan po ang katotohanan.
Kung gusto mong maging Nazareno ka, nagboluntaryo ka, naging katawan ka ng Panginoong Jesucristo na kanyang ililigtas sa ikalawang pagparito, ang lahat ng araw gagawin nating banal, hindi tayo gagawa ng mga kasalanan, hindi tayo gagawa ng mga gawa ng laman. Bakit? Tayo'y mga Nazareno. At ano ang sumunod na napakinggan natin na binasa ni kapatid na Prospero? Meron pong mga grupo ng tao sa Israel na ano po, hindi po ito nagboluntaryo, yung mga Levita. Sila po pinili ng Diyos. Sa 12 angkan, yung mga Levita inihiwalay ng Diyos. Iba po yung nag-volunteer, iba po yung tinatawag na pinili. Yun ay talagang sila inihiwalay ng Diyos. At pinagsabihan sila, huwag kayong kukuha ng bahagi ng lupa sa Kanaan. Sa 11 lamang yon. Ang bahagi ninyo ako. Isipin ninyo yun. Ako ang pinakamana ninyo. Sa paanong paraan? Ang lahat ng aanihin sa lupain ng mga Israelita, ang 10 bahagi ay ibibigay sa inyo. Yung 10 bahagi ng mga halaman, ng mga prutas, ng mga gugulayin, yung 10 bahagi ng mga bakahan, ng mga tupahan, ng mga kambingan, ng mga kalapate, ng mga tinatawag na hayupan. Tithing ang tawag doon, taxes, 10 bahagi, 10% of every harvest of the 11 tribes shall be given to you, sapagkat, mga kapatid, ang manggagawa karapat dapat sa kanyang kaupahan, ito ang inyong pinakasweldo. Ito ang ipangtutustos ninyo sa inyong sariling pamilya. Kaya nga, ang mga Levita, ibinukod ng Diyos, pero napakasagrado, banal ang kanilang katungkulan. Mga magulang at mga kapatid, sila ang mga ngasiwa sa tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos. Sila ang mga ngasiwa sa mga inihahandog ng mga anak ng Diyos. Na nalalaman po natin ang panahong yon, ang paraan ng paghahandog. Magpapatay sila ng mga bulong baka na walang kapintasan, mga kalapate, bato-bato. Sila ang mga ngasiwa ng pagpuputol-putol at walang sino man sa 11 na makikialam sa tabernakulo ng Diyos. At ang sino man na makikialam, may pinapatay ng Diyos yun. Mga tagapakinig po namin, talagang para sa mga Levita lamang ang kanilang ang pangangasiwa, hindi sa iba pang angkan ng Israel. Kaya nga, napakaliwanag po, ibinukod, hindi po nagboluntaryo na mga Nazareo, ang mga Levita, ibinukod sila. Iba yung mga Nazareno. Meron silang sariling panata sa Diyos. Mga tagapakinig. At hindi naman lahat ng mga Israelita Nazareo. Sapagkat hindi naman lahat ay nakakaganap ng kani-kanilang mga tinatawag na ipinanata sa Diyos. At yung 12 angka ng yung tinatawag na mga Levita, yung mga Levita ay pinag-utusan ng Diyos. Makinig po tayo mabuti, napakinggan natin to kanina. Sa 10 bahagi na dadalhin sa templo na mga inani ng 11, makinig po tayo mga kapatid, merong ibig liwanagin ng Diyos, Yung 10 bahagi ng 11 angka na dadalhin sa templo bilang handog, ibig ko malaman ninyo, nung panahon na yon, literal din ang mga baka,
mga gulay, mga prutas. Sipin mo, dadalhin sa templo yun, kadami-dami. Paano maihahandog ng mga Levita yung santambak ng mga inani na yun? Lalo na yung mga hayupan, yung mga baka, yung mga kalabaw, yung mga kambing. Ang dami-dami na. Pinagutusan sila, ikapo lang ng tinatawag na lahat na handog. Yun lang, ikapo, dahil napakarami. Paano maihahandog yung napakarami? Kaya pinagutusan sila, 10% of the total 10% or tithing shall be taken by the Levite and be offered up to the temple of God. Para maihandog nila sa Diyos. Pero sa katotohanan, lahat po nung tithing na yon para sa mga Levita lamang. At yon, nang dumating na nga ang kapanahunan, yun converted na sa tinatawag na salapi. Meron ng value, meron ng tinatawag na salapi na natutuhan na ng mga tao. Mga kapatid, magmula kay Moses hanggang sa lumawig ang kapanahunan, yung tithing sa halip na baka ang ihandog, sa halip na gulay, yung pinagbilan. Kaya nga, dito po ang ating pinag-aaralan, yung tinatawag na ang lahat ng araw ay banal sa mga tinawag ng Diyos at sa mga nagkusang loob na nagsipagpanata na sila ay magiging mga banal sa Panginoon. Dadapot sinabi ng Panginoon Diyos kay Moses, huwag ninyong lalapastanganin ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel upang huwag kayong mamatay. Ano ba yung mga banal na bagay ng Israel? Ito po ang iniwanang tanong sa atin ni kapatid na Prospero. Alam po natin kung ano-ano yan. Alin yan? Uno-uno ng Levita. At tinawag ng Panginoon si Moses at sinalita sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino man sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ito po, huwag lamang ninyong lalapastanganin ang wika ng Panginoon Diyos, huwag lamang ninyong lalapastanganin. Ang kinakausap po rito si Moses, alam niyo si Moses, Levita yan, kapatid ni Aaron yan, no? Huwag lamang ninyong lalapastanganin ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel upang huwag kayong mamatay. Alin nga yan? Ang mga handog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. Sa mga tuwid, ang ipinag-uutos na iingatan, huwag lalapastanganin yung mga inihahandog ng 11 angkan o ng mga Israelita. Tunay po baga ito? 9:22. At itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa dakong bayan at binasbasan niya. Ito, ginanap ni Aaron. No? Si Aaron, para patunayan sa Diyos na hindi nila lalapastanganin ang mga inihahandog ng bansa ng Israel, katulad nga ng mga bulong baka, mga tagapakinig po namin, at mga magulang, si Aaron ang unang-unang nagpakita ng paggalang sa paghahandog ng mga handog ng bansa ng Israel. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa dakong bayan at binasbasan niya. At bumaba siya na mula sa paghahandog ng handog dahil sa kasalanan at ng handog na susunugin at ng mga handog na tungkol sa kapayapaan. At pumasok si Moses at si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan at sila'y lumabas at binasbasan ng bayan at lumitaw ang kalwalatian ng Panginoon sa buong bayan. At nang ito po ay magawa nila, paano ipinakilala ng Diyos na tinanggap nga niya ang handog ng bansa ng Israel bilang paggalang ni Aaron at ni Moses sa pagganap ng kanilang katungkulan. 9:24 ng Leviticus. At may lumabas, makinig tayo mga kapatid, may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon at sinunog
sa ibabaw ng dambana ang handog na susunugin, at ang taba, at nang makita yaon ang buong bayan, nagsigawan at nangagpatira pa. Ano po nakita natin? Napakinggan natin? Bilang pagpapakita ng mga Levita. Alam po ninyo, ang pinaka-leader na Levita noon, si Moses at si Aaron. Ito'y magkakapatid. Si Miriam, yung babae, kapatid din nila yan, ay Levita rin. Pero yung mga lalaki lamang ang tagapangasiwa. Para ipakilala ni Moses at ni Aaron, inihanda nila, iniayos nila. Yung ipinag-uutos ng Diyos, huwag ninyong lalapastanganin ang mga inihahandog ng bansa ng Israel. Inayos nila at inilagay nila sa ipinag-uutos ng Diyos, at sila'y nanalangin, itinaas nila ang kanilang mga kamay, at pagkapanalangin nila, sila'y humarap sa bayan, at kanilang binasbasan at pinagpala ang bayan, at upang ipakilala ng Diyos na tinatanggap niya ang handog ng mga Levita sa kanilang paglilinis ng kanilang mga kaluluwa at mga kasalanan, mga kapatid at mga magulang, ang Diyos nagpapababa ng apoy, sinusunog. Makinig tayo, sinusunog yung tinatawag na handog ng mga Levita. Huwag lamang ninyong lalapastanganin, ha? Ang mga handog ng aking mga anak. Kailangan ano bang ibig sabihin na huwag lalapastanganin? Kung ano ipinagutos ng Diyos, huwag kayong magkukulang, huwag kayong lalabis, huwag kayong magdaragdag. Ang ibig lang ipakilala. Meron bang mababasa tayo sa Biblia na mga Levita na sinuway ang utos ng Diyos, huwag lapastanganin ang mga abuloy ng kanyang mga anak? Sa huling panahon, yun ang tinatawag na abuloy. Yung tinatawag na handog sa Panginoon. Meron ba tayong mababasa sa Biblia? Hindi nila ginaya si Moses at si Aaron at nilapastangan ang mga handog na susunugin ng mga anak ng Diyos. Basahin po natin ang patotoo. Ito po. Paano po baga nilalapastangan ng mga Levita ang mga banal na handog sa Diyos ng mga Israelita? Leviticus Kapitulo 10, versikulo 1. At si Nadab at si Abiho. Puputulin ko po muna. Si Nadab at saka si Abiho ay magkapatid na mga anak ni Aaron. Bakit nga napasama ang mga anak ni Aaron? Mga Levita po sila magmula kay Moses at kay Aaron. Ang mga anak-anak nila walang mana, ang mana nila, mga kapatid, yung tithing, ngunit susundin nila ang utos ng Diyos, tagapaghandog sila at tagapagturo. Kumbaga sa huling araw, sila ang mga ministro ng Diyos na mga ngaral ng Ebanghelyo. Paano nilapastangan, mga kapatid, ni Nadab at Abiho, ang paghahandog na mga banal na handog ng bansa ng Israel? Balikan natin, Leviticus 10:1. At si Nadab at si Abiho, na mga anak ni Aaron, ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kani-kanyang suuban, at sinidlan nila ng apoy, at pinatungan ng kamanyan, at sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos sa kanila. Ang wika ng Diyos kay Moses at kay Aaron, huwag lamang ninyong lalapastanganin ang mga handog ng aking mga anak o ng Israel. Ang utos ng Diyos sa kanila, yan ang gagawin ninyo, ha? Pagpuputol-putulin ninyo, ha? Yung mga taba, pagsasama-samahin ninyo, ihahandog ninyo sa tabernakulo, maghihintay kayo ng apoy na aking isusugo mula sa langit. Apoy, mga kapatid, maghihintay kayo ng apoy. Magbababa ako ng apoy. Susunugin ko. Bilang pagtanggap ko na iginalangan ninyo ang mga handog ng aking mga anak at pinatawad ko sila sa kanilang mga kasalanan. Nang dumating na nga ang panahon ni Nadab at Abiho, mga anak ni Aaron, mga kapatid at mga magulang, sinunod nga nila. Iniayos yung mga pinagputol-putol na mga hayop na noon
sa paghahandog sa mga kasalanan ng mga hayop at sa kapayapaan, mga hayop. Ayos na ayos. Pero ang sinabi ng Biblia, naglagay ng ibang apoy. Parang nakikita ko ang nangyari. Marahil, itong mga kabataan na ito, si Nadab at si Abiho, marahil nainip. Siguro itong mga kabataan, alam niyo mga kabataan ito pero sila kasama na. Bilang mga ministro o mga saserdote, marahil may mga plano itong magkapatid na ito. Maaaring ito may appointment Maaaring ito may lakad napatsyempo sa appointment siguro. Ang tagal naman ng apoy. Mga kapatid, ang tagal naman ng apoy. May date pa ako Meron pa akong pupuntahang party. Meron pa akong gagawin Mabuti kaya Nadab, kumuha na tayo ng sariling apoy. Ayan ang ginawa nila. Total apoy at apoy din naman makakasunog din yun. Yung magkapatid, nagkakuntsaba, nagkasundo. Sige, eto posporo, maglagay ka ng ibang apoy dyan, dagdagan mo pa ng insenso. Ano nga nangyari? Nilapastangan nila ang utos ng Diyos. Magpapababa ako ng apoy mula sa langit. Susunugin ang mga handog bilang pagpapatunay na tinanggap ko ang kanilang mga handog at iginalang ninyo. Patatawarin ko sila sa kanilang mga nagawang kasalanan at bibigyan ko sila ng kapayapaan. Kaya ano nangyari nang hindi makapaghintay ng apoy si Nadab at si Abiho? Sa Leviticus Kapitulo 10, versikulo 2. At sa harap ng Panginoon, may lumabas na apoy. Sinubo ang magkapatid. Namatay sila sa harap ng Panginoon. Tingnan ninyo yung Diyos natin. Alam ninyo, ang Diyos natin sa iglesia ng Diyos, yun din ang Diyos ni Moses, ni Aaron. Ako nga. Ako yaong Jehova. Mga kapatid. Kaya nga nang magkatawan tao ang Panginoong Jesucristo, natuwa, nagalak ang inyong ama na si Abraham. Makita niya ang aking araw, 8:56 hanggang 8:58 ng aklat ni Apostol Juan. Buksan ninyo sa inyong mga tahanan, mga kaibigang nakikinig. Natuwa ang inyong ama na si Abraham. Nakita niya nakita niya ako at siya'y nagalak. Nagalit ang mga Hudyo. At sinabi kay Jesus o sa Panginoon, wala ka pang 50 anyos, sasabihin mong nakita ka ng aming ama na si Abraham? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ang ama ninyo na si Abraham, ako nga. Kaya si Jesus na kinikilala namin, ang Panginoong Jesucristo, siya ang Diyos na nagkatawan tao. At kapag kami nagtuturo sa bayan-bayan, ang Kristo, ang Panginoon, ang nagkatawan tao, na nakipag-usap kay Abraham, naging Diyos ni Isaac, naging Diyos ni Jacob at ng mga propeta sa bansa ng Israel, at Diyos na pinaglingkuran ng mga Levita. Kami sa iglesia ng Diyos, pinupukol kami ng mga iglesia ng tao ang pagkakilala, yung obispo nila, sugong anghel, si Kristo'y tao, sila ang mga Hudyo sa huling araw. Mga Hudyo yan, mga kapatid at mga magulang. Yang ayaw kumilala ng Panginoong Jesucristo, siya rin ang Diyos. Kaya nga anong ginawa ng Diyos kay Nadab at kay Abiho, nang hindi nila tuparin na igalang ang mga handog ng bansa ng Israel? Sinunog sila. Naglagay sila ng kanilang sariling suuban. Galit ang Diyos. Kaya nga, ang ibang mga tao, pag napapakinggan ito, ganyan ba ang Diyos ninyo, kapatid na Sirino? Ayan, yung mga protestante naman, huwag kayong magagalit, Hallelujah, amen, praise the Lord. Ang aming Diyos hindi marunong pumatay. Ang Diyos namin pag-ibig. Magbasa kayo ng Biblia, mga kapatid. Pag ang pinag-uusapan, pagsamba sa tunay na Diyos, mag-iingat kayo. Ito ba'y tumatago sa atin sa huling araw? Na talaga bang sa huling araw na ito, meron ding pamamaraan na wika nga batayan ng ating pagkakilala na tayo nga ay tunay na naglilingkod sa Diyos? Paano natin igagalang ang mga inihahandog natin sa Kanya?
para ito'y kanyang tanggapin at patawarin tayo sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan sa huling araw na ito? Una muna nating itanong, sino baga ang mga Nazareo? Sa huling araw, itanong muna natin, kapatid na Cirilo, kanina binanggit mo, kayo mga Nazareo. Kayo mga nagboluntaryo. Ibinukod ninyo ang sarili ninyo. Totoo ba yan, mga magulang at mga kapatid? Sino ba itong mga Nazareo? At sino ang mga Levita o mga saserdote na ibinukod ng Diyos sa ayon sa mga banal na kasulatan, ibinukod sa huling araw na ito para gumanap ng paglilingkod sa Kanya? Buksan natin ang unang Pedro. Pabayaan ninyo si Apostol Pedro ang magpaliwanag, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10. Datapwat kayo. Sino ang kausap ni Apostol Pedro? Ang mga nabinyagan po sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo. Anong sabi? Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makahari. Makinig tayo. Isang makahari. Pagka-saserdote. O hindi ba mga Levita saserdote? Opo. Alangan naman tawagin tayo sa huling araw na Levita. Hindi po ako Levita. Hindi po ako Levita. Hindi po ako literal na galing sa Israel. Ang dugo ko po, dugong Pilipino. Pero kayo ang wika, isang lahing hirang, bansang banal, makaharing pagka-saserdote. Bansang banal. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Bayan, pag-aari, mga Levita, mga kapatid, o mga saserdote, para gumanap ng mga paghahandog at upang inyong ipahayag, upang ipangaral, ang alin? Ang karangalan, nino, niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Ito po hindi para sa mga Hudyo at mga Israelita sa lamang. Ang pinagbibilinan po rito sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10, ang kinakausap ni Apostol Pedro, yung mga nabautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kasama na rito yung mga nabinyagan ni Apostol Pablo, sa makatid baga ang mga naging membro na tumutulad saan? Sa Iglesia ng Diyos. Sa nanggaling ang Iglesia ng Diyos? Sa Jerusalem ng Judea, kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa mga Iglesia ng Diyos na nasa Judea. Bakit? Sa Jerusalem ng Judea itinayo ang Iglesia. 16-18 ng San Mateo, itatayo ko ang aking iglesia doon po. Nasa syudad siya ng Jerusalem ng Judea. Mga kapatid, ito ang makahari, ito ang makasaserdote, ito ang mga Levita. Sa huling araw, mga kapatid, anong ginagawa ng mga Levita sa huling araw? O ng iglesia ng Diyos? Ipapahayag ang karangalan nino naong tumawag sa atin. Yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Isaac, yung Diyos ni Jacob, yung nagkatawan tao, tumawag sa akin, tumawag sa inyo, tumawag sa ating magkakapatid sa loob ng iglesia. Ginawa tayong mga Levita sa Espiritu, saserdote, upang ipangaral natin, ipahayag ang kagilagilalas na karangalan at kaluwalhatian ng Diyos na tumawag sa atin. Kaya dito, sa Iglesia ng Diyos, huwag kayong magagalit Hindi namin pinupuri ang obispo. Wala kaming obispong pinupuri. Hindi kamukha yung mga iglesia ng tao. Mga kapatid, wala kayong pinuri. Kung hindi, isipin ninyo. Minsan nakikinig ako ng television. GEM channel. Alam na ninyo kung anong channel yun. Isipin ninyong nagsasalita. Ang Panginoong Jesucristo nagtayo ng kanyang iglesia. Anyo 33, pinatay siya. At pagkatapos, mga anyo 38 at 40, panahon na ni Apostol Pablo, itinalikod ang iglesia. Hindi raw dumami ang iglesia ng Diyos. Namatay.
Mabuti pa ikaw yung aming obispo. 100 taong anibersaryo, lalo kaming lumalakas, lalo kaming dumarami, milyon-milyon ang membro namin, ang lalaki ng katedral namin, at sa lahat ng wika. Sipin ninyo, napakayabang ng ministro ninyo sa television. Anong ibig ninyo sabihin? Mas magaling pa kayo sa Panginoong Jesucristo? Mga kapatid at mga magulang. Sa mga 12, hindi yan. Hindi yung mga iglesyang ganyan, nung makukuha natin dyan malalaking katedral, kahit na balutin mo ng ginto at pila, kamukha ng Batikano. Alam ba ninyo yung Batikano? Magmula roon sa tinatawag na ang tawag doon, yung Kesame, paikot yan, puro ginto, pila, mamahaling mga bato at mga drawing ng mga nila Michelangelo. Kung sino-sino mga dakilang mga tao, sila daw ang tagapag-ingat ng artes, ng mga dakilang artista tulad ni Michelangelo at ng mga Italianong popular sa buong mundo. Mga kapatid at mga magulang, ang tanong! Ibabahin din yun. Ang tanong, mga magulang at mga kapatid, inyo bang nagagawa ang kalooban ng Diyos na wag lalapastanganin ang tinatawag na mga handog ng mga anak ng Diyos? Ituloy po natin ang pagbabasa. Bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Saan ba tayo tinawag? Kami nung araw puro Katoliko tayo, nasa kadiliman tayo. Nung dumating yung mga Amerikano, dinala yung protestantismo, ang mga magulang namin naging protestante. Wala rin palang kaliwanagan doon. Pagkatapos dumating nga iglesia ng tao, nagmula dyan sa tinatawag na Church of Christ na dala ng mga protestanteng Amerikano, ginawang Tagalog, Iglesia ni Cristo. Si Kristo'y tao, mga kapatid at mga magulang, lalo palang kadiliman yan. Mga kapatid at mga magulang, hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, inalis kami dyan. Sa mga iglesyang pumupuri sa mga santo, sa mga birhen, sa mga tao, sa mga pilak, sa mga ginto, sa mga kung ano-anong larawan. Dinala kami sa kagilagilalas na kaliwanagan, mga kapatid, at sa 2 Gs na nang nakaraang panahon hindi kami bayan, dadapwat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa, dadapwat ngayon nagsipag kami ng awa, mga kapatid at mga magulang. Sa mga tuwid, sa huling araw na ito, tumatagos ang katungkulan ng mga Nazareo. Yung mga voluntaryo na mga tao, inihiwalay yung kanilang sarili saan? Sa masasamang iglesia na itinayo ng tao, utos aral ng tao, utos aral ng mga demonyo. Umalis kami diyan. Pagkatapos nag-volunteer kami, pinasok namin, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang obispo, mga kapatid, ang pastor, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. At siya'y nagpatunay, Mateo 28, 19 hanggang 20, basahin ninyo, hanggang ngayon nabubuhay ang Panginoon. Ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Nakuha ba niya? Kaya pag napapakinggan ninyo ang tinig ni kapatid na Prospero, ang tinig ng inyong hamak na lingkod na si kapatid na Cirilo ninyo, ang tinig ng Diyos, ang napapakinggan ninyo, dinadala lang ng aming mga tinig kung ano ipinag-utos sa mga Israelita, sa mga Levita noong araw. Sa huling araw na ito, ang iglesia ng Diyos, ang mga Nazareo, ang iglesia ng Diyos, ang mga Levita, iginagalang namin. Hindi namin nilalapastangan alin ang mga handog ninyo. Sa katunayan nga, meron ba kayong narinig sa amin? Oy, magbigay kayo ng ikapo. May nakita ba kayo sa amin? Oy, ikaw pag hindi ka nagbigay na ikapo, yung pangalan mo, nasa tabiki ng iglesia. O ibubulgar ka ng sekretaryo, babasahin. O si kapatid na Juan de la Cruz hindi nagbigay na ikapo. Ay, may mga iglesyang ganyan Mga kapatid, at meron pang mga iglesia, papasok ka pa lamang ng kanilang pintuan, kung kanilang araw ng pagsamba, meron ng kahon sa harap, kawang gawa. Pagkatapos sa kalagitnaan, sa may sakit, sa loob na loob, sa mga kurista, sa mga ministro, bukod pa yung abuluyan. Ako'y nanggaling kami sa iglesyang ganyan, kaya nilayasan namin yan.
sa alapian yan. Bakit? Hindi kami gumagaya sa mga ganyan. Iginagalang namin, ayaw naming lapastanganin, alin ang mga handog ng mga tunay na tupa ng Diyos. Kaya nga dito sa loob ng iglesia, kung ayaw niyong umabuloy, huwag kayo umabuloy. Mga kapatid at mga magulang, ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa, makinig kayo, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kung walang ipinasya puso mo hindi naman kita sisisihin Lalo na sa isang Pilipino, naghahalongkat halimbawa ng basura, mahanap ng pagpag para may ipakain sa mga anak. Paano ko pa sasabihin sa'yo, kapatid, magbigay ka ng ikapo? Kapatid, magbigay ka ng abuloy? Wala pong ibibigay Ayon sa ipinasya, kung ayaw mo, huwag kang magbigay. Alam ng Diyos yan. Kayo naman ikapo. Pagkatapos isang tambak pang kutakot-takot na abulo yan. Mga kapatid at mga magulang, negosyo. Huwag kayong magagalit. Nagsasabi ako ng totoo sa inyo. Negosyo. Puro negosyo kayo. Mga kapatid at mga magulang. Sa paanong paraan, higit sa lahat, iginagalang ng mga Nazareo, ng mga Levita sa huling araw o ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang ipinag-utos ng Diyos na iingatan ang mga inihahandog ng kanyang mga tunay na mga tupa. Mga kapatid at mga magulang, paano namin naiingatan yung apoy na hindi kami naglalagay ng aming sariling apoy na kamukha ni Nadab at ni Abihu? Ituloy natin ang pagbasa. Jeremias 23:29. Alin ba yung tinutukoy na apoy? Basahin natin, Is not my word like a fire? Sa Tagalog, Jeremias 23:29, hindi ba ang aking salita, ang wika ng Panginoon Diyos, ay tulad sa apoy? Paano iginagalang namin sa huling araw na hindi kami maglalagay ng ibang apoy? Hindi ba ang aking mga salita ay tulad sa apoy? Jeremias 23:29. Na kung liliwanagin, hindi ba ang mga salita ng Diyos ay katulad ng paghahandog ng bansa ng Israel na dumarating galing sa langit? Naintindihan ba ninyo mga nakikinig? Kaya nga ang utos ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Kapitulo 3, versikulo 10, upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala, maipahayag sa lahat ng mga tao ang kagilagilalas na karunungan at kaluwalhatian at kapangyarihan ng ating Diyos. Mga magulang, sa paanong paraan na ipapahayag? Mateo 28:19 hanggang 20. Magsihayo kayo't ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ipag-utos ninyo sa lahat, laganapin ang lahat ng aking ipinag-utos sa inyo, at narito, ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen! Kaya ang mapapakinggan ninyo sa amin, yung utos ng Diyos, yung apoy, yung salita niya, yung ebanghelyo niya, ng wika ng lalaking si Apostol Pablo, unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2. Ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod. Alin? Ang ebanghelyo. Alin? Yan ang apoy ng Diyos, salita ng Diyos. Ang ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral, maliban na nga kung kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Ito po ang natutuhan natin. Ito ang ating naliwanagan. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Mga kapatid, aklat ng mga bilang 6:8, sa lahat ng kanyang pagtatalaga, sa lahat ng araw, na pagtatalaga ng mga nagboluntaryo, sumama sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus para gumawa ng kabanalan at mga paglilingkod sa Diyos. At sa kanila,
na pinili, tinawag mga magulang na tulad sa mga Levita. Tinawag ng Diyos ang mga banal at inilagay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Korinto 1:1-2. Ito po ang ipinakikilala, tayo rin, walang pagkakaiba sa kasaysayan ng Israel at ng mga Levita na nagtalaga sa paglilingkod at tinawag ng Diyos sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Inaanyayahan namin kayo, maging Nazarite kayo, sumama kayo, be a Nazarite, be like Jesus Christ. Mag-volunteer kayo, hindi namin kayo pinipili. We are not even controlling your mind. Mga kapatid, hindi kami kamukha ng iglesia, kung ano-anong iglesyang tayo ng tao. They are controlling your mind and they are subjugating you to their orders, to their rules, to their teachings, which are teachings of man, superstitions, and most of all, teachings of demons and evil. Unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1-3, hindi kami nangangaral ng utos-aral ng mga tao at ng mga demonyo, iginagalang namin ang inyong mga paglilingkod sa Diyos. Ito nawa ipagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakahikailanman. Amen. Tayo po maghahandog na muli ay isang maiklit may spiritong awitin, 146, unang estropa at koro po lamang. At pakikiusapan kong manguna sa panalangin na may pagpapasalamat si kapatid na Rosita. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo. 146. Magtumibay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na mga utos, kung ingatan mo sa iyong loob, ligtas ka sa salong. Isulat mo sa iyong dibdib, itanglaw mo sa iyong isip ang aral niya, ang siya mong ibig, ligtas sa pangarib. Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos. Diyos na dakila't makapangyarihan sa lahat. Amen. Panginoon, sa iyo pong banal na paanan, sama-sama po naming muling iniluluhod ang aming mga tuhod. Amen. Kalaki po amang Diyos ang pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Pananampalatayang naroroon sa aming puso't kaisipan. Na kapag sumasapit nga po ang ganitong mga araw sa aming mga buhay, makita mo po kami amang sama-samang naghahandog ng pagpupurit pagluwalhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Ama naming Diyos, sinasamba ka ng aming puso't kaisipan. Siya nga po. Niluluwalhati namin, Ama, ang iyo pong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, dama ng iyong mga lingkod. Minsan pa, Ama, hindi mo po kami pinabayaan. Opo. Lalo na nga po, Ama naming Diyos, sa nakalipas na halos 1 taong mga araw sa aming mga buhay, naroroon po, Ama, ang iyong pagpapalat pamamatnubay. Amen. Panginoon po naming Diyos, samot dalangin lamang po namin, Ama, paging dapatin mo po ang mga ganitong pagkakataon sa bawat isa sa amin.
na ikaw nga po, Ama, ay aming mapapurihan sa ganda po ng iyong kalooban. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga rin pong ito, Ama, lubos-lubos kaming nagpapasalamat sa mga aral na muli mo pong niloob na aming mapakinggan sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Itulot mo po, Ama naming Diyos, na ang mga aral mo pong ito ay aming maganap, magampanan habang kami po, Panginoon, ay pinagkakalooban mo po ng buhay at ng aming mga kalakasan. Amen. Higit na nga po, Ama, ang mga aral mo pong ito'y makaabot hanggang sa bawat dako kung saan naroroon ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan na nagnanasang makaalam ng iyong mga katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, iyo pong loobin na ito'y kanilang mapakinggan at maitanim na mainam sa kanilang puso't kaisipan. Ikaw rin po, Panginoon, ang kanilang mapaglingkuran nang sa gayon, Ama naming Diyos, marami pa pong mga labing pumuri, lumalhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Panginoon po naming Diyos, lubos-lubos kami, Amang, nagpapasalamat na sa umaga nga pong ito, talos mo po ang laman ng aming puso't kaisipan, na sa umagang ito, Ama, nalalaman po namin na kami hindi naging kasakdalan sa iyong banal na paanan, sa iyong banal na paningin, Panginoon naming Diyos. Naroroon po, Ama, ang aming mga pagkukulang. Naroroon po, Panginoon, na silipan mo ang bawat isa sa amin na hindi po nakaganap, Panginoon, sa iyong mga kautusan. Sa umaga nga pong ito, Ama naming Diyos, loobin mo po, Ama, na sa aming gagawin na paghugasan ng aming mga paa bilang Ama, paglilinis ng aming mga nagawang mga kasalanan. Ngayon pa man, Ama namin Diyos, ay amin na pong isinasamo, patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga kakulangan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, sampay aming isinasamo, idinadalangin na muli mo po, Ama, lulukuban ng bawat isa sa amin ng iyo pong makapangyarihang paningin. Lilinisin mo po ang bawat isa sa amin. Gagabayan mo po kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay, upang kami po, Panginoon, ay makapagpatuloy sa mga gawaing ninanais mo pong makita sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, amin pong samot dalangin na ang iyo pong pagpapalat pamamatnubay ay iyo pong muling ipagkakaloob sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay. Saan man dako sila, Panginoon, mga naroroon, kami po ang may sumasamo. Dumadalangin na iyo po silang papatnubayan nang sa gayon, Ama naming Diyos, sila po, Ama, ay makasama namin sa tuwi-tuwi na, lalo na nga po kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay. Sama-sama ka po naming maalaya ng aming mga pagpupurit, pagluwalhati sa iyo nga pong banal na pangalan. Amen. Ama naming Diyos, sa umaga pong ito, Ama, amin pong isinasamo, idinadalangin ang mga lingkod mo pong lagi mo pong kinakasangkapan sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Nalalaman mo po, Panginoon, ang nasa ng kanilang puso't kaisipan. Ang kanilang maipahayag, kung maaari po baga, sa buong kalupaan ng iyong mga aral, ng iyong mga salita, na nagsisilbi, Panginoon, na kanilang ninanasang ito'y maitatala sa banal na kasulatan sa kanilang buhay. Kapag sila po, Panginoon, ay naglilingkod at nagpapahayag ng iyong mga katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, loobin mo po, Ama, na magkaroon pa po sila ng maraming araw, ng kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Maganap po nila ng walang anumang kahadlangan ng kanilang mga katungkulan. Amen. Pagkalooban mo rin po sila, Panginoon, ng marami pang mga kaalaman, upang sa gayon, Ama naming Diyos, marami pa po sa iyong mga nilalang. Ang mga kasama naming nagpupurit, lumuluwalhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen.
Ama naming Diyos, ano pa po ba ang aming maisasambitla sa umagang ito ng aming pagkakatipong kundi Ama, ang aming pong tao sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat sa iyo, Ama. Na amin pong sinasampalataya ng patatagusin mo po, Ama, sa bawat tahanan, sa bawat dako kung saan naroroon silang lahat. Na aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan namin, Panginoon, na nakikipagkaisa sa amin sa mga ganitong gawain. Amen. Loobin mo po, Ama, na sa mga darating pang mga araw, makita mo po kaming may kasiglahan, sama-samang nagpupuri sa iyong banal na harapan. Amen. Panginoon po naming Diyos ang lahat po ng mga bagay ni ito. Sampunang hindi na po nasambitla ng iyong lingkod. Magalang po naming isinasamo, idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na aming pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag. Ang nagtiis ng hirap, kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana'y maging dapat, tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Panginoon natin Diyos. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Siya nga po. At po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Muli, Panginoon, sa umaga ito na-include kami sa iyong harapan. Kami po'y nakinig ni po mga ginito ang mga aral. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat niyong pagpapala sa bawat sa amin. Amen. Tanggapin niyo po sa iyong harapan ang mga salaping amin na napagkayanan. Nanawa, ito po'y magamit po ng kapangasiwaan. Gayon din po, Panginoon, sa lahat ng mga tao na kailangan. Siya nga po. Higit sa lahat po, Panginoon, ang mga salaping ito may kasangkapan sa pagkasipin ng mga araw sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amin lang pong sasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na kami pagkasawaan at sa mga susunod linggo namin buhay, muli niyo po kami makita ng lingkod at umaad pa po ng mga may kasiglahan. Siya nga po. Panginoon, muli sa mga ito magkahiwalay kami mga magkapatid, iba po sa amin tutungo sa kanilang tahanan, iba tutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po, Panginoon, marating namin ang aming tutungo na ligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kaming mga kailangan naman, dadapot kami maasa na mga idadadag na po sa amin. Kaya po at mga bagay, magala pa namin hiling sa takilang pangalan, Diyos Kristo Jesus, na aming Diyos at takilang tagapagligtas. Amen. Ang At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya,
basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, tunawang muli niyang ipagkaloob sa ating buong sangbahayan, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa gagawin nating pag-uwi sa ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asang timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawa kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawa kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawa kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus alalay.